Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong 12. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman, maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanan inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya tumayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahira nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ika-4 na linggo sa karaniwang panahon at sa tulong ng mga martir na ating pong ginugunita ngayon, sina San Pedro at Paul Miki at mga kasama, ay mas maunawaan-nawa natin ang mensahe ng ating Panginoon sa araw na ito. Kung babalikan po natin, ang mga alagad na hinirang ni Jesus o pinili ni Jesus ay mga ordinaryong tao at para sa standard ng mga tao o ng lipunan, mababa sila kung titingnan. Hindi lang mababa, kundi sila ay walang mga kakayahan dahil marami sa kanila ay hindi naman talaga nakapag-aral. Wala silang ibang guro no, na nakilala o nakatagpo sa tanambuhay nila maliban kay Jesus. Kaya ito si Jesus, sa konting panahon, sinikap niya na maituro sa mga alagad ang mabuting balita, maipakita sa mga alagad kung paano ang maglingkod. Ipinakita ito sa kanila. At sa puntong ito, sila ay isinugong 12. At hindi lang basta sinugo ng ganun na lang, kundi binigyan sila ng kapangyarihan. Binigyan ng kakayahan. Ibig sabihin, inimprove itong mga alagad na ito. At lahat ng kung anong mayroon sila ay galing kay Jesus. Naintindihan po ba? At itong mga alagad na ito, sila ang mga naging haligi ng ating simbahan. Si Jesus ang nagtatag, siya ang pumili ng mga magiging haligi at magpapatuloy ng gawain ni Jesus. Ang gawain ng mga alagad ay gawain ni Jesus at nagpatuloy ito sa iba't iba pang panahon o henerasyon hanggang sa panahon natin ngayon. Na magandang mapaalalahanan ng lahat, mapa sa simbahan man o sa lipunan, ang anumang kapangyarihang mayroon tayo, anumang authority mayroon tayo, hindi ito atin, kundi ito ay galing sa Diyos, galing kay Jesus.
Kaya maganda po, no, na kasi kapag nakalimutan ng tao na ito ay binigay sa kanya ng Diyos, doon nagsisimula na mapulyut ang kanyang isipan, na isipin niyang malakas siya, isipin niya at umaabot sa punto na nagkakaroon tayo ng issue ng pag-abuso sa authority na binigay sa atin ng Diyos. Sa isang banda, may mga tao na hindi maunawaan na mayroon lahat, no, ay may bahagi sa gawain ng pagpapahayag ng mabuting balita. May gawain sa pagtuturo ng mga kautusan na ibinigay ng Diyos. So hindi tayo pwedeng parang yung extreme na overpower tayo o kaya naman ay hindi natin ginagamit yung kakayahan natin para ipakalat ang kabutihan. Kaya maganda nga sana po, no, sa nangyayari na naman ngayon sa ating lipunan, sa mga impeachment, no, na ating naririnig, ano ba talaga ang, no, dahilan o kaya hindi ba talaga nila naiintindihan ang kapangyarihan na ipinagkaloob sa kanila? Bakit kailangan mag-away-away? Bakit kailangan mayroong yung bang, kasi kung titingnan natin, no, ito ay binahagi ni Jesus. At sino sa Jesus? Leader. Itinuturing na pinuno. Pero ibinahagi niya ito, hindi ito sinarili, hindi ito para bang ginamit na pansarili lang, kundi ibinahagi sa iba. Kung marunong lang talaga tayong mag-share ng kapangyarihan, kung marunong lang talaga tayong gumamit ng ating kapangyarihan, magiging maayos ang ating lipunan. Pero kung ang bawat isa maghahangad na siya lang dapat ang makapangyarihan, siya lang dapat ang mayroong pinangahawakan, wala tayong magagawang mabuti para sa bayan. At nawa, maging sa mga taong simbahan, alam natin na ito, kung ano man, no? Kasi kahit sa simbahan, no? Kahit ang pagiging PPC, pinag-aawayan. Pagiging coordinator, pinag-aawayan. Kung ano man ang mga posisyon, ayaw bitawan. Para bang siya na habang buhay. Ay kung si Kristo nga, ipinapasa, ibinibigay niya, itinuturo niya. Parang sa atin, sa simbahan, pag namatay na lang, doon na lang mapapalitan. Ang tunay na pinuno, ang tunay na leader, ini-improve ang iba. Ang tunay na leader, dinidevelop ang iba. Para nang sa ganon, sila naman ay makatulong para linangin o hasain ang iba na maging pinuno din, maging manguna sa pagpapahayag ng mga gawain. Sa atin po, no, hindi pa huli ang lahat. Huwag nating sasabihin na matatanda na tayo dahil ang bawat isa ay may kakayahan at itong kakayahang ito ay binigay ng Diyos para sa ikabubuti ng simbahan, ikabubuti ng ating lipunan. Amen. Thank you.